98W, itinaas na ni Pag-asa as tropical depression. Samantala, 97W, inaasang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Bukas daw ng Martes, sa gabi, approximate 9 o'clock PM o kinabukasan na ng madaling araw ng bandang alas 2 o pagitan ng 9 PM to 2 PM kinabukasan. At dalang heavy rain showers na magpapaulan ng gusto, lalo na sa silangan ng Luzon at the rest ng Northern Luzon, inaasahan ngayong maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, September 16, 2024. Ang oras nating boss kami himaga ay alas 11:31 na ng umaga. So, most of gloomy po tayo sa Metro Manila at ilang karatig ng Luzon dahil nga po sa concentrated na po tayo ng pinagsamang dalawang weather systems na to na nahahatak ating habagat at yung inflow mula kay 97W na tinawag na po sa Tropical Depression Hiner na itinaas ni Pag-asa kaninang madaling araw pa. Kung hindi po ako nagkakamali, kung 5 AM o 8 o'clock AM nila ito dineclare. Pero ayon sa kanila ay tinawag na nga po nila itong Tropical Depression Hiner. Pagkamat sa aking monitoring, sa aking Tropical Weather Disturbance Monitoring na natiling investigative pa rin ito at hindi pa rin umaabot sa Tropical Depression category. Bagamat si 97W ay nasa moderate o medium intensification na po ito ayon dito sa ating monitoring as a cyclone sector. Kaya hindi pa itinataas ng aking Primo Weather page itong dalawang weather systems na ito. Bagamat yung pag-ulan, asahan na mas mararamdaman na ng mga taga Northeastern Luzon and the rest ng Northern Luzon na mga masusungit na pagbuhos ng ulan dito, lalo na sa buong Aurora region, Kasiguran, Isabela, hanggang Cagayan Valley na po yan dahil kikilos na po ng pakanluran itong si Hiner at magtatrabas ito sa landmass ng Northern Luzon. So pag nag-iingat pong mga kababayan natin ng mga potensyal ng mga pagbaha at wag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa hanggang sa susunod na 48 oras po yan. Asahan po yan mga folks. Pero dito sa atin sa bandang Bulacan hanggang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, medyo makakaramdam tayo ng mga ilang light to moderate showers muna. Medyo bukas pa ng umaga pa tayo, medyo makakaramdam pa ng medyo mas malakas-lakas pa. Medyo hindi masyado concentrated yung dumadaloy dito na inflow ng monsoon trap sa kasama na ang NCR at ilang portions ng bandang Calabarzon area. So medyo tsumbat-tsamba lamang na medyo may butas ang area natin dito sa NCR at ilang bahagi ng Calabarzon. Kaya sa mga nagtatanong kung kailan uulanin, depende po sa waterway po na dadaloy dito sa NCR. Pero expected light to moderate showers po tayo, hindi gaya ng mararamdaman ngayon ng mga taga Northern Luzon na mas masungit. So alam na po ang ibig sabihin yan mga folks ha. And as of 11:30 AM, may 180 lightning strikes na po. Mostly dyan sa extreme Northern Luzon sa may mga bandang Batanes Group of Islands at silangang baybayin nga po ng Cagayan. So, ingat po mga kababayan natin dyan dahil sumasabay po ang mga pagtulog at pagkidlat. At sa ating thunderstorm advisory daw, as of 10:49 AM, nakataas po. Moderate to heavy rain showers daw po ang itaas. Dito sa bandang Cavite, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal, Laguna, kasama daw ang Metro Manila. Well, tingnan natin kung mangyayari. Kasama na ang buong Tarlac, Pampanga, Zambales, hanggang Bataan, within or next to 2 to 3 hours daw. According sa data PD Pag-asa. So expected na mararanasan din ng mga taga Calabarzon, kasama na ang sa bahagi ng Batangas mula Alitagtag, Buwan, San Luis, Calakal, Lemery. Kasama na ang buong Lemery, Taal, Santa Teresita. So halos buong Calabarzon na po ito ha. At expected yan within 2 hours daw. So be ready. Magdala na pananggalang sa ulan. At sa bahagi naman ng epekto dyan sa may bandang Northern Luzon. Dahil nga po sa Tropical Depression Hiner, ay asahan po ang magiging maulan ang halos buong Northern Luzon. Hindi na natin isa-isa. Napakadami po. Halos buong bayan. Wala Cagayan Valley,
Batanes, Abra, yan, Ilocos, La Union, Benguet, Pangasinan. So halos buong Northern Luzon po nakataas daw ang heavy rainfall warning po. So nakataas na po yan sa Northern Luzon. So maliwanag po yan mga folks ha. At be ready anytime sa posibleng mga pagbaha ha. So sa current conditions, overcast, gloomy, windy, at mostly crowded po tayo dito sa Metro Manila. So anytime po, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na ulan, kagaya rin kahapon at kaninang madaling araw po ha. So magdala po tayo ng pananggalang sa ulan, kahit itong ngayong tanghali at sa hapon, dahil very gloomy po tayo. Sa lowest temperature na itala na ako weather station kaninang 12:44 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius. Kahapon, 31.9 degrees Celsius ang pinakamataas na namin na temperatura kahapon dito ng hapon at 2:46 PM. So medyo mataas pa rin ang aming heat index kahapon, mabot nga ng 43.6 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon despite nag-gloomy po ang halos maghapon sa amin sa Caloocan. Pero kung titingnan naman natin sa PH Extremes in past 24 hours, ang hinupuan pa rin ang nangunguna sa may pinakamalinsangan at mainit na panahon, umabot ng 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, bagyang tumaas at 18 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. At pagdating naman sa inulan, ang San Jose, mananatili pa rin napaka-heavy ang pag-ulan nila at nabalitaan na nga po natin dahil sa kakatuloy ng pag-ulan sa may bahagi ng Mindoro o Bimaropa, ay nilubog na nga po ang ilang bahagi nga po dyan sa may bandang San Jose, Oriental at sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro. So ingat po sa ating mga kababayan at hopefully ay nagkaroon na ng relief operation dyan ng ating gobyerno. Ingat na lamang po sa mga kababayan at huwag naman sana magkaroon pa ng pagbuhog ng lupa sa area na yan. At dahil ngayong araw ay patuloy pa rin makakaranas kayo dyan ng violent at heavy rain showers mga folks. Samantala sa ating outside humidity ay katamtaman ang aming humidity sa amin sa Caloocan at bumaba ito ng 1% since last hour. So, ang ating atmospheric pressure na nating napakababa dahil napakalapit lamang yung detection ng ating mga tropical cyclones ngayon, lalo na si Hiner, kaya nanatiling mababa ang atmospheric pressure. At makikita po natin dito ay pinakababa na ang 1,002 hectopascals. Pasok na po ito sa banda, kung pagbabasehan po ang atmospheric pressure, tropical depression po ang category na to within 500 kilometer range. At yung isa naman kasi napakalayo pa, nagpas pa ng 1,000 kilometers. So, hindi pa masyado ramdam yan. Pero yung dito sa loob ay ramdam po at least within 500 kilometer range. Nasa lowest of 1,002 hectopascals and steady ito since last hour. Samantala sa ating space weather status ay meron tayong unsettled geomagnetic field. So kamustahin muna natin kung anong lagay niyan. Well, nakataas po ang ating warning alert message kaninang 10:46 AM at nanatiling may geomagnetic KP index na lalagpas o between 4 KP index pataas at inaasahang persistence po yung warning condition nito. So maaari pang magbago agad. At yung area of primary poleward manatiling maglalaro sa 65 to 53 degrees geomagnetic latitude. So alam na po natin ang mangyayari at asahan mga ilang weak power grid fluctuations. Well, mga minor pa lamang ito pero according sa ating NOAA KP Index forecast, posibleng pang umabot ng GT geomagnetic storm o GT geomagnetic KP Index or 7 KP index po ang aabutin nito. According dito sa forecast at hanggang bukas po yan, maglalaro sa G1 to G2 geomagnetic storm. So at least may idea na tayo kapag biglang tumaas ng bahagya o nag-moderate to high yung persistency ng geomagnetic field at maaaring lumaki rin o mag-moderate to heavy rin ang magiging weak power grid fluctuations at tatapang din ang makikita sa auroral borealis at Australis. So at least may idea na kayo mga folks at inasahan ay posibleng within 2 days minor to strong daw ang geomagnetic field na naka-forecast. Most likely ngayong araw ay G1 to G2 daw minor to moderate pa. So expected more likely bukas nga po dahil sa potential na ng coronal HHS propagation o coronal mass emission influences ng magkabilang sunspots. So expected to hanggang 18 September nitong buwan na to.
At inaasahan pa rin ang mababang solar radiation. So far, hindi naman nagkaroon ng mataas na chance, pero may mga slight chance daw na mag-minor. At sa ating blackout o radio blackout, so far wala namang naobserbahang radio blackout within 24 hours, pero nakataas sa 55% ang chance nito ngayong araw. Bagamat mahina ang releasing ng CME direkta sa Earth, pero yung ating sunspots, maliit din at 68. So, kung mapapansin natin sa haring araw, hindi direktang nakatutok sa atin yung malalakihang AR3822. So, malilit na lamang itong AR3825 at 3824. So, hindi masyado matitindi. May mga ilang surfaces lamang at geomagnetic field pa rin ang medyo mararamdaman natin sa Earth. So, expected ang propagation. Base naman sa ating graph ng solar quantum flux in past 7 days, makikita natin ay nanatiling medyo naglalaro ang taas ng 10 MeV na solar photon flux. So, maaring dahil lamang sa tuloy-tuloy lamang na associated ng solar radiation. Although ngayon ay medyo tama na, normal pa rin naman, hindi pa naman umaabot ng S1 category, hindi gaya last September 10, na umabot sa mahigit 20 mega electron volts. Ngayon ay so far ay hindi pa naman umaabot ng 10 MeV. So okay lamang po yan. At wala tayo so far at unsettled lamang ang kasalukuyan nating recorded na geomagnetic activity since kaninang madaling araw at KP index of 3.67. Pero anytime pwedeng magtaas siya na according sa dineclare natin kanina sa forecast, according na rin kay NOAA. So sa ngayon wala pa, pero maya-maya expected ang biglaang pag-pulse ng geomagnetic field. So manatiling 40 to 80 meters po yung mababa o interrupted o medyo interrupted na radio frequency natin o high frequency propagation ngayong araw. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:56 PM. Ang ating almost full moon na po, 95% na po, illuminated, waxing gibbous. Sisikat pa naman ito mamayang hapon po at 4:37 PM at kinabukasan na madaling araw at 4:32 AM ito, lulubog na. 2 days na lamang para sa partial lunar eclipse po. So be ready na lamang po at 2:45 AM po ito magaganap. Paalala lamang sa mga astro chasers dyan sa Amerika at ilang parte ng western part ng Europe. Makikita po yan mga folks. Sa ating local weather po, para ngayong Lunes at Martes, inaasahan po ang maulap at asahan po mga kalat-kalat pag-ulan ang maghapon natin. Hanggang bukas po yan ng Martes, so matik na po yan. Ang mangyayari nga lang, medyo mas lalakas ang busa ulan natin sa Metro Manila. Mga bukas pa po yan, natin mararamdaman. Sa ngayon, medyo hindi pa muna gaano, base na rin sa mga forecast. Medyo light to moderate lamang ang nakataas na forecast at accumulated rainfall. Sa ating local advisory naman ay report base na rin sa data feed ni Pag-asa, although kaninang PM lamang ang data nito, namataan ang low pressure area. Pero ngayon tinawag na sa tropical depression Hiner sa layong 375 km east-northeast ng Kasiguran Aurora o 400 km east ng Tuguegarao City na po. So, sa labas naman ng PAR, ayon sa kanila, ay tinawag ito sa International Nail Pulasan. Isang uri ito ng parang berry o something. If I'm not mistaken, taga-Indonesian ang nag-contribute na pangalan na pulasan. Parang isang uri ng berry fruit. Pero sa atin sa Pilipinas, ang ibig sabihin ng pulasan is nag-scattered in English. Kumbaga, ginagamit natin to as parang verb yata, adjective na nagpulasan, ganun, nagkalasan, ganun. Yun ang parang ibig sabihin natin sa Pilipinas. Namataan ito sa layo 2,405 km east ng Southeastern Luzon po. Sa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bandang Guam. So halos yung kilos nitong sipulasan, parang halos kapareho ni dating bagyong Ferdy po. Papasok ito ng PAR bukas daw ng gabi o bago madaling araw ng pinaka-Miyerkules ng 2 AM. Pagitan po yan. At halos saglitan lang din siyang mananatili sa loob ng PAR at lalabas din sa mga susunod na mga oras. Ganun po ang kasalukuyang forecast. Bagamat forecast pa lamang, extended forecast pa lamang ito, so maaring
humaba o umikli yung kanyang movement speed at yung magiging pagpasok nito sa ating par. So medyo abang-abang pa rin mga folks ha. Highest and lowest temperature expected pala natin naglalaro sa 25 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 22 to 23 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared heavy rain potential ay grabe na po ang pag-ulan na nararamdaman ng mga taga Cagayan Valley at halos buong Isabela at dyan sa may bandang Kasiguran Aurora at Palanan Isabela. Kasama na ang ilang bahagi ng Apari at extreme northern Luzon sa may Batanes Cupot Islands at Ilocos Norte dyan sa bahagi ng Pagudpot at Tawang Ilocos Norte. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha at kung saan magkaroon ng pagbuho ng lupa. Maghapon po yan ang mararanasan ninyong mga pag-ulan dyan hanggang bukas dahil sa epekto at magtatraverse din kasi dyan sa kalupaan ng Isabela ang sentro nitong si Hener. So may bagyong Hener po tayo ngayon na itinaas nga po ni Pag-asa as tropical depression. So yung bahagi ng bandang Pangasinan, medyo aabutan kayo dyan ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. Habang lumalapit ang bahagi niya sa kanluran itong si Hener, ay expected po yan within 48-hour period mga folks ha. At mula naman sa Central Luzon, pababa ng bandang Metro Manila, ay makakaranas din tayo ng mga ilang light to moderate showers nga po, gaya na aking sinabi, at makakalat-kalat na ilang moderate heavy rain showers naman mula sa buong dyan sa may bandang Baler Aurora o buong Quezon Province, kasama na ang Camarines Norte at the rest ng Bicol region. So ingat po. Dahil yung traversion ng paghatak sa inflow ng habagat, umiiral na po habang nag-i-intensify nga po itong si Hener. Kasabay ng ilang monsoon trap na nahahatak naman pasilangan at tungo naman sa direksyon ng lumalakas na tropical storm na itinaas ni GMA at ni Pag-asa na rin as tropical storm na si 97W. So yung dalawang weather systems na to nagkakaroon ng hatakan sa ating monsoon trap at kasabay ng ating southwest monsoon o habagat. At dahil dyan po, ang buong bahagi ng South Luzon at kasabay uli ang Mimaropa ay asahan po ang matitinding mga pag-ulan, lalo na sa bahagi po ng Puerto Princesa. Ingat po sa mga pagbaha po dahil kahapon pa ay ilang mga pagbaha na po umiira sa may bandang Mindoro. Naasahan na rin silang bahagi dyan sa may South Luzon, lalo na sa may bandang Bicol region ha. Ingat po sa may bahagi ng Romblon, Burias Island at Masbate at kasama na ang buong halos Visayas area. Well, bakit patuloy pa rin kayong umuulan dyan at pataas pa rin ba ang accumulated rainfall? Well, kung pagbabasin natin ang Water Vapor Surface, courtesy of NOAA CIMMS, at makikita po dito above 50 mm po ang dala pa rin ng hatak nito sa inflow ng habagat kasabay na rin ng monsoon trap. Ayan, malinaw po yan ha. So, yung may nag-post nung nakarang araw daw na sunod-sunod daw na low pressure cluster. Medyo natawa po ang inyong lingkod doon. Kung di ako nagkakamali, ganyan ang pagkakadrawing niya eh. Maraming cluster daw ng mga kulakan. Ganyan. Ganyan. Yan. So, fake news po yung ganyan ha. Kasi yung ganyang series na yan, cluster na yan, hindi ibig sabihin magiging bagyo yung mga cluster na yan. Embedded po ng intertropical convergence zone nga po ang area ng monsoon trap na to. Kaya nga tinatawag natin na monsoon trap or intertropical convergence zone line. Siyempre, dyan po madalas nanganganak ang mga tropical cyclone. Pero it doesn't mean all the time na lang na may cluster ay merong mabubuo. Then, extend pa yan ng napakahaba kung pagbabasehan nyo po. Hindi po ganoon pinagbabasehan. Ang pinagbabasehan dito ay vorticity po. Yung vorticity kasabay na ng upward low convection. So yun po ang laging titingnan yung factor. Kasi karamihan kasi puro wind yung ginagamit nila eh. Hindi sila gumagamit ng empirical na actual ng mga empirical models at data mula sa iba't mga agencies. Tulad nito, si Windy, although meron silang water vapor, pero dito mas klaro po yung water vapor. Dito kitang-kita kung alin dito na nagkakaroon ng vorticity. Ayan o. Makikita nyo naman o. So again, kung makikita po natin ay yung mga iba kasi nang nag-vlog, binabase lamang nila si Windy. Hindi naman, hindi naman po kasi all the time ay premium ang ginagamit nila. At kapag hindi kasi premium user ang gumagamit, ay talagang sumasablay po kadalasan ang mga report. Yung mga kumakailan lamang na report ko, may kumalat pa na fake news nga po dahil maging super typhoon daw itong si Hener. Ngayon, mapapansin nyo, iba na po ang hitsura ni Hener ngayon.
tropical depression pa lang pala. At makikita natin dito, ang monsoon trough nito ay wala tayong nakikita na ilang vorticity. Dalawa lamang po. Ayan o, malinaw naman po. Isa dito sa may bandang Marshall Islands nga po, si 97W at itong si Henera. Ayan, nakitang-kita naman po, sumisirko silang dalawa. O, di ba? Kitang-kita at napakalinaw naman po kay i-zoom in natin. Yan po yung advantage natin. Kaya hindi po ako basta-basta gumagamit ng windy. Despite na meron po tayong windy app na ginagamit dito na naka-APK po yan. Kaya kung ipi-play ko yan, walang lumalabas na logo. So, consider kami na contributor ng Windy, free na kaming gumamit ng premium ng Windy. Kaya lang, hindi ako basa-basa gumagamit nito ng Windy app. Kasi mas refer ko pa rin yung pinaka-actual data mula talaga sa pinaka-weather agency centers. Gaya na lamang ng NOAA, Joint Typhoon Weather Center, Japan Meteorological Agency. Kasi real-time at dynamic po, nanggagaling mismo sa pinaka-data centers at servers nila yung actual data. Kaya makikita po natin dito yung actual talaga na kung saan tayo umuulan. Pansin naman natin, kalimitan Southern Luzon, Visayas at Northeastern Luzon po ang nakakaranas ng malakasang pag-ulan. Napakalino naman. Pero kung mapapansin niyo dito sa bahagi ng kanluran, medyo hindi pa. Mga ilang light to moderate showers naman. Kasama ang Metro Manila. So napakalino naman yan mga folks. Na hindi masyado identified kay windy kung gagamitin niyo po ninyo dito. Ito, wind simulation kasi to. Kung titingnan niyo po sa pinaka-rainfall, halimbawa, forecast lamang yan na accumulation ng rainfall. So, within 12 hours nga po. Ayan pinapakita ko na sa inyo. Yung tsansa ng pag-ulan, typically, Southern Luzon po o Mimaropa. Ayan o 39 mm. So, probably, mga ilang heavy rain showers. 59 mm sa may bandang Panay Island. At dito naman sa may bandang west portions ng Negros region, umaabot sa 27. So, typically, mga light to moderate and some heavy rain showers, lalo na din sa may bandang Palawan at Occidental Mindoro at sa bahagi nga po ng bandang Panay Island sa may Kanluran. Pero pagdating sa may Eastern Northern Luzon, kitang-kita naman na napakataas po. Above 100 mm ang inaasahang accumulated rainfall maghapon within 12 hours po. At nakakaramdam na nga po ng hilagang silangan ng Luzon na mga moderate and heavy rain showers. Kaya ingat po sa mga kababayan natin. So, malinaw din dito na hindi nakikitaan ng masyadong maulan ang Metro Manila. Typically, light to moderate lawang in 12 hours po yan. Pero kung for the next 24 hours, ganyan na po magiging accumulated rainfall niyan. Yung highly concentration ng buong extreme Northern Luzon, mataas po ang accumulated rainfall. So, malinaw naman po yan. Makikita naman din kay windy. So, kung pagbabasahin naman natin sa water vapor accuracy, makikita rin natin ganon din ang ipinapakita. So, hindi ako masyado gumagamit ng windy dahil ito mas dynamic po ang makikita natin. At paano yung galaw nito? Kasi dito hindi natin makikita yung actual na galaw nito Hindi natin siya nakikita yung pinaka-dynamic na movement. Naka-static lang siya. Hindi gaya rito, dynamic at hindi siya static. At nakikita natin paano yung galaw ng mga water vapor. So, nalalaman natin sa susunod na mga 24 oras yung magiging continuous sa mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Kaya hindi na natin masyado isa-isin. Dahil kung magbabasahin natin ng Himawari 8, satellite imagery mula sa Data Pag-asa, heavy rain showers po at violent na nararamdaman naman ng mga taga-Tugigaraw at tinambagi ng Ilocos Norte sa Lawag at Pagudpod hanggang dito sa may bandang Kabagan. At mula Kabagan, Ilagan hanggang sa may bandang Kalanan, Kasiguran, moderate and heavy rain showers po. Ingat po sa mga pagbaha. Pababa na yan ang bandang dito sa may bandang Silangan ng Nagtipunan, pababa na yan ang Baler Aurora at Dingalan. Medyo inuulan na rin ang bahaging San Jose City, Science Muñoz. So, Nueva Ecija, inuulan na rin kayo dyan hanggang Gapan at dyan sa may bandang Cabanatuan City. Pero hindi mga light to moderate naman mula sa may bandang Bulacan, San Miguel, pababa na yan ng San Rafael. At dito sa buong bahagi ng Baliwag, Balolo, Santa Maria, mga light to moderate po yan. Kitang-kita naman yung mga folks. Yan. At unti-unti, doon sa bahagi ng Northern Caloocan at potentially light to moderate ang maaaring umulan dito sa atin sa Metro Manila. At least, kalong-klaro at mas dynamic natin nakikita ng malapitan. Yan. At yung mga area.
Hindi kagaya kay Windy, hindi kaya niyang mag-zoom ng mas malapitan at yung pinaka-wave ng color na nasasakop ng pag-ulan. Kaya hindi po ako basta-basta gumagamit ng Windy kasi mas refer ko pa rin yung pinaka-dynamic data talaga mula sa pinaka-weather agencies. So, yun po ang kagandahan. Kaya hindi ako basta-basta gumagamit. Again, ang Windy, mostly ginagamit ko lang yan, mga tulad yan, mga accumulated rainfall, yung iba pang mga isobars, kung gusto ko makita pa yung mga ilang specific ng isobar, at yung mga SO2 emission, yan, yung may tinatawag po tayong solar powers at wet bulb, UV index, yan, mga ganyan lang typically. Pero most of data, dito ko ginagamit yan. Direkta mismo ito sa mga satellite data, gaya na lamang ni Joint Typhoon Weather Centers, Japan Meteorological Agency, at yan sa Hawaii. So, makikita natin dito, pati yung volume ng heavy rain potential, kitang-kita po yan na wala kay Windy app. Wala kayo makikita dyan na heavy rain potential. ARM, wala rin si Windy niyan. Yung bigat ng dala ng kaulapan, wala pong ganyan si Windy, which is meron naman ako dito, which is meron si Japan Meteorological Agency. Yung air mass po tawag dyan. Yung CBE, yung tinatawag natin na cyclone probability, kitang-kita po yan dito. Wala yan kay Windy. So hindi po ako gumagamit. Dito kitang-kita natin yung cyclonic ng cyclone emission, tinatawag natin na convective storm, yon. Nakalimutan ko na, convective storm tawag dito. Yung mataas na probability of convective storm, ayun, kitang-kita naman si Hener, you know. At ito namang si 97W. Napakataas din ng convective storm niya. At kitang-kita rin yung low level at upper low, kitang-kita din dito sa convective storm. Sa NGT naman, dito na-determine naman yung mga lightning strikes. Kung mapapansinin ninyo, walang mga kulay green na nag-spotting, meaning walang masyadong matitinding lightning strikes. Sa dust din, wala ding masyado, pero yung mabibigat na water vapor na medyo darkers na yan, ayan, tsaka red, maroon colors. Yan yung mga heavy, darker na, ibig sabihin, napakataas ng volume ng ulan na dala. So, walang ganyan si Windy. Kaya hindi ko na kailangan basta-basta gamitin si Windy dahil kumpleto po tayo na ginagamit. Meron tayong TR13 para sa cloud at cloud cluster na makikita. Wala rin ganyan si Windy. Ang meron kay Windy, TRM o yung true color, di ba? Meron yan. Saka yung blue. Yung blue, hindi ko alam para saan yun. Pero most probably yun is RGB din yun. Maaring RGB pero hindi Ayan, malamang RGB ang meron si Windy. Tsaka yung TRM, yung true color. Yan. Pero wala silang TRE, which is yung mostly, pwedeng convective storm din to. Pero nakikita natin yung pinaka-actual na circulation, pati outer at inner. Yan, mas identified sa TRE o tinatawag natin true color din na variation. So, wala rin ganyan si Windy. So, mas kumpleto po ang inyong lingkod na mayroong mga satellite imageries. At mas madali kong naiintindihan yung variation ng mga water vapors, yung convectivity ng kaulapan, at yung movement ng hangin talaga nito, yung actual na movement ng hangin. Kasi sa Windy kasi, halos simulation at hindi siya actual. Nakuha mismo sa camera ng mga satellite. At least dito, mas kitang-kita kasi yan mga folks. So, tulad na lang dito, yung pinaka-circulation Henero, kitang-kita sa may silangan po ng Palanan Isabela, yung pinaka-center point niya, ayun, kitang-kita naman mga folks. So, ayan, yung whirlpool niya. So, mas klaro at yung galaw ng water vapor sa paligid na naapektuhan nga po sa may bandang Isabela, kaya yung heavy rain, violent rain showers po ang nararanasan nila dyan sa Isabela. Sigurado po yan, kitang-kita. Base na rin sa ating dust line layer. So, kitang-kita po yan. Yan po ang rason kung bakit hindi ako nagbabase kay Windy. Dahil kompleto naman po tayo sa pinaka-variated satellite imagery. Ganun din dito kay 97W. So, yung pinaka-convective storm niya, ayan, kitang-kita po. At yung dust line layer niya, yung water vapor na sumasabay sa monsoon trap, kitang-kita po na paano yung galaw niya. At yung distribution ng monsoon trap sa kanya. Mostly doon sa may bandang Guam ang mas inuulan ngayon.
So, yun po ang dahilan kung bakit hindi ako basta-basta gumagamit ng Windy app dahil kompleto na po halos ang inyong lingkod ng mas dynamic at mas detailed ng mga satellite at mga empirical forecast data. So again, mula sa may bahagi nga po ng Visayas na magitan natin ang buong kanluran, kabilang na ang kanluran ng bahagi ng Mindanao, makikita po natin dito ay naasahan din ng moderate and some heavy rain showers po. So hindi na natin isa-isahin yan dahil nabanggit na po natin dyan ang kasama na ang buong Panay Island at buong Visayas area. So mga kalat-kalat po na pag-ulan, ilang moderate and some heavy rain showers, ingat po sa mga pagbaha, ganon din sa kanluran ng Mindanao. Sa huli, ang bahagi ng Davao Region, mga katamtaman na lagyan ng panahon, most of maulap kayo dyan. So mga isolated rain showers po iiral sa bahagi nga po ng Davao Region, especially Davao City, Compostela Valley, at yan sa katimugang bahagi nga po ng Sorsogon. So anyway, generally halos very gloomy po ang ating bansa at mas masusungit ang mga buhos ng ulan sa halos buong kanluran ng bansa at sa hilagang bahagi naman ng Luzon, ang northeastern Luzon at extreme northern Luzon ang nakakaranas ng mga moderate to violent rain showers at kitang-kita naman sa ating mga satellite imagery. Ingat po mga folks sa pagbaha. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector ay gamitin natin yung pinaka-aggressive na TCFP and as of 12:15 p.m. na po ay yung maximum wind speed na po nitong C97W muna kasi C98 halos hindi pa rin nagbabago. Bagamat kay GMA at Pag-asa ay nasa tropical depression na po ito. So, mga around 44 kilometers per hour hanggang 55 kilometers per hour po yun kay Pag-asa. Pero dahil sa aking tropical cyclone sector, nanatiling hindi pa po nakataas itong CNR. Nanatili pa lamang siyang Invest NPA pa rin. Pero si 97W, as of 12:15 AM, yung kanyang central air pressure ay 998 hectopascals po, nanatiling 37 kilometers per hour pa rin at bugsong maabot ng 46 kilometers per hour. Pero kay JMA o Pag-asa, tropical storm na po ito. So malamang nasa above 55 kilometers per hour na po ito at hanggang 80 kilometers per hour ang expected na maximum wind speed nito dahil tropical storm category na po kay Pag-asa at kay GMA. Pero sa aking tropical cyclone sector ay hindi pa rin maging kay Joint Typhoon Weather Center. So nanatili pa rin nasa LPA ito pero considering tropical depression na po ito maituturing dahil nasa 37 kilometers per hour na nga po. So expectancy niyan, yung ratio ng 10-minute average ay nasa around 46 kilometers per hour na po ito at 55 kilometers per hour naman ang kanyang wind gust. So matik na po yan. Tropical depression siya. So para hindi po kayo malilito mga folks. At base naman sa location, halos nabanggit ko na yan sa Facebook page, ay ang distansya nito nasa 287 km east ng Palanan, Isabela, ang kasalukuyang location nito ni Tropical Depression Hener na tinaas na po nga ni Pag-asa pero nanatiling low invest pa lamang ito sa aking tropical cyclone sector. So, kumikilos po ito ng bilis ng 12 km an hour. Pakanluran po yan. Pero, medyo erratic pa po yung forecast track nito ha. So, kung mapapansin ninyo sa track ni Pag-asa, pababa ang nagiging kilos niya. Ganyan. At mukhang tutumbok pa sa may bandang Baguio pa daw at Pangasinan. At kay Japan Meteorological Agency naman, west-northwestward naman ang kilos. At sa mga agencies naman, bahagya lamang siyang bababa ng ganyan and then dadaan ng bandang Palanan, Isabela. At maglalaon yun siya, ganyan. And then bahagya itong magwa-west-northwestward. So ganyan ang forecast na napaka-erratic pa talaga yung forecast track nito. So wag muna natin gawing absolute na kahit inilabas ni Pag-asa yung official nila, magbabago pa po yan. Anytime, magbabago-bago pa po yan kagad dahil napaka-erratic pa po yung forecast track nitong si Henere. Wala pang significant o wala pang halos magandang forecast na matino. Medyo putol-putol o sabog-sabog pa yung nagiging ensembles nitong si Hener. So, wag muna tayong pakampante na gano'n na po yung magiging galaw niya ha, na maaaring mas bumaba daw o bahagyang hindi. At maaari naman ding mag-west-northwestward according nga po sa pinapakita ni Japan Meteorological Agency kung sisilipin ninyo.
At makikita natin dito sa ating mga tropical cyclone track primary ay wala pa pong ipinapakita na empirical forecast track. Dahil nga po nanatiling low, invest pa lamang sa aking tropical cyclone sector. Kahit dito, wala pa. Itong C97W, meron na pinapakita, pero hindi pa significant yung forecast na ito ay magiging consistent na po yung galaw niya. Pero malinaw po, pag west-northwest o northwestward po ang kilos nito. At inaasahan nga daw po na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung huling track ni Perdi. Yan. Kay 97W naman, ganito naman ang pinapakita na forecast track niya. Ganyan. Papasok din siya ng PAR, ganyan. Tutumbok dito. So halos magkatulad kay Bagyong Ferdy dati. At ina-expect dito by September 17 o bukas po ng gabi o bago magmadaling araw or between 2 a.m. ng September 18 na expected daw na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan nga po, mabilis ang pagkilos niya, mga around 23 kilometers per hour po. So mabilis po ang pagkilos ni 97W. So in-expect natin mga bukas ng umaga, nandito na yan sa may bandang extreme northeastern Luzon na po. So, kita naman sa ating floating satellite imagery, aktibo pa rin ang umiikot o sumisirko pa rin itong si Bebingka. Pero dahil nasa napaka-extratropical na, sumasalubong na siya sa mas malamig na hangin dito, ay bigla na lamang po malulusaw yan. At si 96W naman, mukhang file na warning na po ito at mukhang hindi na po ito magtutuloy pa. Dahil nga po, napaka-insignificant at walang further intensification ng kanyang low level. So, wala pa po. Hindi gaya nitong si 97W, at least meron pa rin siyang wrapping. Yan. Medyo yung convection niya, yung wrapping aloft niya ay kitang-kita na po na nagkakaroon na ng magandang organization. Yan. Yung upper low nga lang, medyo pinipilit pa niyang maging organized dahil mabigat-bigat ang nahahatak niyang monsoon trap dito. Pero at least yung aloft niya, yan, yung convective aloft niya ay maganda na at nakikitaan na ng magandang sirkulasyon. Si Henner naman, kita rin na maganda na rin yung kanyang aloft. Yan, nagkakaroon na ng organized circulation. At despite na medyo hirap pa yung upward low level niya na magkaroon ng organized circulation. Pero ang malinaw, dito sa pinaka-low level niya, at least maganda na yung pinaka-aloft niya, yung kanyang convective aloft. Maganda na ang kanyang sitwasyon. Ayan nagkakaroon na ng pagpuyo. Medyo pumupuyo. Yun kasi ang halaga dyan para sa kung organisado na ang development ng isang tropical cyclones. Yan. So malinaw po yan. At makikita naman natin, pakanluran ang kilos niya base na rin sa animated satellite imagery na ito. So yun lang po ang analysis natin para sa dalawang weather systems na to. Anytime magkakaroon na ng sudden o slowly intensification na rin sa ating tropical cyclone sector. Nauuna lang talaga itong si Pag-asa Design at Japan Meteorological Agency. Medyo nahuhuli muna ang mga international, gaya na lamang kay Joint Typhoon Weather Centers at sa bandang European Center. At saka sa ibang bahagi pa ng International Weather Centers. Hindi agad sila nagtataas. So, yung automatic ATCF natin ay hindi rin sila nagtataas. Ito, medyo low pa. Ito, medium na. Yung kulay orange na yan, yung legend na is medium. Madalas naman natin nakikita yan, yung color na yan. So, ito low pa at ito medium na po. Pero wala pang nagha-high. So, medyo huli yung extended forecast nito. Hindi gaya kay Japan Meteorological Agency at Pag-asa ay nagtaas na sila from tropical depression hanggang tropical storm which is C97W. So, kamusta naman natin ang hydrological advisory at patuloy pa rin nating napapansin ang pagbukas nitong si Magat Dam. 4 na po na gate ang nakabukas ng nila. So, parehong 33 meters po ang inilalabas nito si Magat Dam. So, malamang sa malamang, ito yung nasa may bandang Northern Luzon po kung yung nagkakamali. Kasi iniiwasan niya umapaw kaagad ito. At alam naman natin, matinding pag-ulan po ang nararanasan dito sa may bandang extreme Northern Luzon na malapit kay Magat Dam. Kaya patuloy pa rin ang naglalabas. So, kanina ay kahapon, nasa 187.34 po. At ngayong araw ay 187.09. So, constant o stationary po yung level ng Magat Dam.
pinipigilan lamang nito mag-overflow. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagbubukas nila ng gate. At parehong 33 meter po ang inire-release niya. So kung mapapansin natin sa pinaka table o graph, makikita natin medyo bumaba yung level ni Angat Dam. Hindi kaya nung September 13 umabot ng 188.29. Ngayon 187.09. So tuloy-tuloy silang nagbabawas. Ito namang si Angat Dam ay bahagyang tumataas na naman siya. So mula kahapon 194.67, ngayon 194.8. So tumataas yung level ni Angat Dam pa rin. Bagamat sapat pa at hindi naman critical yung pag-apaw o pagtaas ng reservoir ni Angat Dam. Dahil mahigit 200 naman yung maximum nito. So okay lang. Wala tayong magiging komento kay Angat Dam. So halos nung nakarang araw kasi since September 14 hanggang September 8 almost stationary siya. Kahapon lamang at ngayong araw bahagya itong nadagdagan ng water level. Kitang-kita naman po sa ating graph. So malinaw yan mga folks. At sa Ulan Tindol, kaninang bahagya lamang at dito 11:30. Sakto halos eksakto ay nagkaroon ng isang mahinang pagyanig. Malamang magnitude 4 plus yan. Sisilipin natin dito. At kitang-kita po natin na meron na-detect ang magnitude 4.7 na may mababaw na epicentral depth lamang na 11 km. Northeast ito ng Baleno, Basbate kaninang 11:29 AM. So ito nga po yun. Na-detect ng aking seismometer sa Caloocan. Ayan. So ito po yung epicenter niya sa may bahagi nga po ng northeast ng Baleno, Masbate. At kasabayan din ng mga matitinding pag-ulan dyan. Nagkaroon ng magnitude 4.7 na pagyanig. So medyo malakas-lakas po ito ng konti. Halos magnitude 5. So lumalabas ito na ikalawang magnitude 4 plus natin ngayong araw. Dahil kung titingnan natin, since 12 AM, mayroong isang magnitude 4.3 na naitala. Which is dito sa may bandang southeast ng Balot Island na naman. So kung titingnan natin dito, ay halos sa may Indonesian Peninsula na naman. So madalas na ang pagyanig dito sa may bandang Balot Island. So ingat po sa mga taga Sarangani at dyan sa may bandang General Santos. Kasi yan yung halos pinakamalapit na location ng epicenters na ito. At kung mapapansin natin ay mas marami pa rin ang pagyanig sa may Surigao del Sur. So ingat po sa mga kababayan natin dyan. At the rest, after ng pagyanig kanina lamang sa may Masbate, wala namang sumunod sa kanila. So mayroon tayong dalawang magnitude 4.0 ngayong araw. At marami-raming mga mahihinang pagyanig. Kung babasehan naman natin ang total earthquakes ngayong araw, kung nakakailan na po ng historical earthquakes natin for the month of September 2024. Ayan, kung sisilipin natin at makikita nyo dito yung pinakabilang. Ayan, for the month of September. Zoom out natin para ma-accumulate yung area na mabilang lahat. Pag 542 po ang total earthquakes natin. So, nangangalahati pa lamang. At 506 dito is magnitude 2.0 pataas. 31 na po sa magnitude 4.0 at nanatili 5 ang ating magnitude 5.0. So, nangangalahati pa lamang at malapit na po magkatapusan. So, mukhang po konti ang total earthquakes natin for the month of September. Well, medyo good news yan kahit paano. Hopefully, wag masyadong magkaroon na ng malakas ang mga pagyanig pa bago matapos ang month of September. Pero alisto pa rin tayo, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, dyan sa may bandang Surigao, lalo na sa may bahagi pa rin ng Surigao del Sur at ilang bahagi ng silangan ng Visayas. Medyo mas marami po ang mga pagyanig dyan. Hindi gaya sa ibang bahagi sa Northern Luzon area. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, September 16, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, September 16, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga gusto niyo pang malaman ang ibang detalye na hindi natin isama kaninang umaga at ngayong tanghali. At since very gloomy lang talaga ang mararanasan natin sa Metro Manila kadalasan. Umulan man, light to moderate showers ang madalas. Bukas pa tayo talaga medyo makakaramdam ng medyo malakas-lakas na pag-ulan. At visit lamang din sa aking website sa gusto malaman ng real-time at dynamic events para sa aking weather station sa Caloocan. Mostly ginagamit yan ng mga weather vlogger na patago. Tapos pinopost nila windy. Pero obvious naman yung pattern ng pag-report at least nakakatulong tayo. Malungkot nga lang ay hindi tayo na siya shoutout. Pero okay lamang yan mga folks. Maiwasan lamang ang pagkakalat ng misinformation. Kaya lang marami pa rin nagpapakalat ng mga maling informasyon. So, yun lamang ang medyo iwasan natin. At visit lamang din sa mga dynamic events mula sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.